Ayan no, isang magandang araw mga kapatid no. So magandang araw sa inyong lahat. I hope na sa mabuti tayong kalagayan. Ayun mga kapatid, talakayin natin for this video no, tungkol po ito sa zero budget po no, or pundo na naalokate po no sa PhilHealth. So ang daming taong bayan na mga kapatid no ang nag-react dito no. Yun po ay ito po ay pinaka-importante yan po yo no. Ito po ay pinaka-importante no na dapat na handa ang PhilHealth. Ayan. So hindi makatarungan no ang pagbibigay no ng alam naman natin na naging zero nung last sa mga tinalakay no sa diyan sa budget no, deliberation. No, dapat may pundo yan para po ang PhilHealth ay may assurance sila. No, hindi yan po pera ng PhilHealth. Kung mayroon mang mga naging savings diyan, pinaliwanag ng PhilHealth kahapon sa Congress, pero yung pera na yan ay hindi po yan pera ng PhilHealth, pera po yun ng taong bayan. No? So, alimbawa, pagdating ng panahon, so walang magagamit ang PhilHealth. At isa pa mga kapatid, yan po ay unconstitutional talaga, no? So, imagine walang pundo na inilagak no ang PhilHealth. Subsidy zero siya. So, napaka-unfair mga kapatid, no? So, lahat dito maapektuhan. Individual, magoberno, ma-private, no? Kasi po ito po ay usaping no ng pangkalusugan mga kapatid. No? So dapat ay first time no, correct if I'm wrong. Ngayon lang 2024 po ay naging zero. So lahat po kasi yan tinalakayan po sa Congress, sa Senado para maging isang batas yan para yan sa budget sa susunod na taon no, 2025. So ang nangyari mga kapatid, talagang yan, pasensya na mga kapatid, may mga nag-aano kasi ng manok dito sa ating mga kapitbahay. One day magkaroon tayo ng yung parang simple ano lang, studio no. Yung bang close. So sa ngayon nag-uumpisa pa tayo no. So yun lang. Yun nga, imagine for the first time naging zero yung pangalan dito, yung PhilHealth. Kaya nga sabi ko nga, ito po ay usapin ng pangkalusugan. Imagine, dapat isang taon funded po yan. Dapat may pundo, may resources. Na kahit anong bagay, halimbawa, kung walang resources, hindi talaga makakagalaw yan. So makakagalaw man yan kung may magkaano man, pero dapat may ano yan, may pundo, may resources yan, may budget yan. Hindi pwede walang budget, no? Kasi yung yung mga pera nandyan ngayon sa PhilHealth na pinag-uusapan nila, yan po ay pera po ng taong bayan. So yun mga kapatid, no? Ito po, no? Ngayon, para hindi po unfair, no? Para fair, no? So lahat po yan ay may ano yan, may pundo talaga na inilagak ng ating gobyerno. Depende yan kung sino yung priority, sino yung malaki. Kasi yun nga, pinag-uusapan yan. May mga debate yan dun sa BICAM. Hanggang sa naging ano yan, maging batas na yan, yan pipirmahan na po yan ng Pangulo. So, yun nga, yung mga purpose, yun ba, maraming natapyasan dun. Diba? Kasi yun nga ang poorest of the poor. Kakailanganin din yan ng ating mga kababayan no, na mga may mahirap, lalo na sa kalusugan mga kapatid. Talagang pag nagpunta ka dun sa ospital, nagkasakit, no, na kung walang ano, lalo na dun sa mga hindi nakakabayad, hindi maano yung ano nila, yung kalusugan nila, yung mga pagpapacheck up nila dun sa mga hospital. Na kasi kung may PhilHealth yan, lalo na sa sitwasyon natin ngayon, talagang mababawasan. Yung para sa budget na sa bahay,
budget sa pagpapaaral, hindi na mapunta doon sa ano. Kumbaga, iso-shoulder ng PhilHealth. Na ngayon, kung walang pondo, siyempre yung PhilHealth mag-aano yan, talagang hindi pa nila malalaman. Imagine, isang buong taon yan. So, talagang dapat po ay panalangin natin sa Panginoon na yun nga, sabi na nga ng ating PBBM, no? Ano daw, nakaupo. So, paano? Isa-isang buong taon, nakaupo daw yung pera. Yun po ay operational expenses sa isang buong taon. So, nakaupo daw ang pera. Kaya daw walang subsidy dahil uupo lang daw ang pera na pupunduhan nila sa PhilHealth. According sa interview niya. And the reason why is that the reason that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy with hook lang dun sa bank account ng PhilHealth, hindi magagamit. No? But kagabi, no, good news na kahit nga yung kapatid niya nanawagan, no, si Amy Marcos, Senator Amy Marcos, na kahit Pasko, no, kailangan mapag-usapan yan, mapatawag dun sa BICAM, no, at saka yung mag-uusap yung Congress at saka Senado, no, para po yan po sa taong bayan, no, na para mabigyan, no, para panalangin natin na magkaintindihan, talagang lahat mag-agree. Kasi lahat po, no, imagine, nandyan sa mga authority in the government, magdaming mag-react, madaming hindi nag-agree, no, lalo na sa mga workers natin, bakit may mga ano doon, bakit iniwan ng government? Dapat hindi yan iniwan. No, so ngayon pag-anuhin yan para ano, pag-uusapan, hindi yung ganito kasi may pundo pa yan. Kung hindi mag-conclude kaagad, kumbaga bago maging isang ano, talagang hindi maaano yung taong bayan. Yun talagang pinaka-importante doon. No, kahit may mga reason kayo, mga ganito. So manalangin tayo sa Panginoon, mga kapatid, na magiging maganda ang resulta, no, this month, this end of the year. Kasi nga nakaabang tayo sa pag-uusap nila, no, dun sa regarding diyan sa budget, no, bakit naging zero. So ipanalangin natin na ano yung mga heart, no, nila. Kumbaga magkakaintindihan sila, mag-agree sila, mabigyan po, no, ng budget ang PhilHealth para po yung usapin ng pangkalusugan ay matutugunan po, no, lalo na sa ating mga kababayan, no, lalo na sa taong bayan, no. So yun, mga kapatid, no. So good news, kagabi sinabi doon, I think nakita natin doon sa social media na pinalabas na hindi muna daw isasayno ng Pangulo. So yun nga, kailangan nga pag-uusapan yan, no. So para po ay mabigyan po ng solusyon. So yun, mga kapatid, no. So abangan natin. So hanggang sa sunod muli, hanggang dito na lang tayo, mga kapatid. Hanggang sa sunod muli, no. Maraming salamat, no, sa panonood. Maraming salamat sa panonood, and God bless you all, no, as you watch. Bye-bye.